Welcome to my channel. Kumusta po kayo mga kababayan kong taga-subaybay? Ngayon po ay ating ilalahad ang ating pangunawa kung ano ang rapture na isasagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa huling araw. Ipinapaunawa po ng banal na kasulatan na ang rapture ay siyang pasimula ng madali ang pagwawakas ng lahat ng mga bagay. Ito'y continuous na pangyayari hanggang sa katapusan ng langit at lupa dahil may pangako ang Panginoong Diyos noon sa kanyang mga alagad. At ito rin ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga taong maliligtas, sa lahat ng taong magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang mga apostol, nung panahong nabubuhay pa sila sa mundong ito, ay ninanasa nila na dumating na yung kaarawan ng Diyos para itong mundong ito na lupa't langit na tinitirhan natin ay magunaw na, mapugnaw na, masunog na sa matinding init. At ito'y mababasa natin sa 2 Pedro 3:12. Sabi dito sa 2 Pedro 3:12 na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So maliwanag na sa pagbabalik ng Panginoong Diyos na si Hesukristo ay magaganap lahat ay magwawakas. Dahil sa sandaling mailigtas niya lahat ng mga hirang, kasabay po ng lahat ng mga taong patay, mabuti at masama, ay babalik siya kaagad para wakasan itong mundong ito. Dahil nga itong dating langit at dating lupa na ating tinitirhan sa kasalukuyan ay mapupugnaw at magwawakas, ay lahat ho ng maliligtas, mga taong magkakamit ng buhay na walang hanggan, ay doon ho titira, maghahari ng 1,000 taon sa nilikha ng Panginoong Diyos na bagong langit at bagong lupa. At ito nga yung inaantay ng mga apostol niya, mga alagad niya, nung panahong sila nabubuhay pa dito sa lupa. At ito rin ang pangako sa mga taong magkakabit ng buhay na walang hanggan. At ito'y binibigyang patutuo ng Biblia sa 2 Pedro 3, talatang 13. Dito'y sinasabi ang ganito: ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. So maliwanag po na ang pangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod, mga apostol, o sa kanyang manghirang o sa mga taong maliligtas ay doon sa bagong langit at bagong lupa. Kaya nga sinasabi sa Hebreo 12, talatang 28 ang ganito: kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakakalugod sa Diyos. Bakit? Ano bang mangyayari sa dating kahariang nayanig at nalintol na ito nga ang kasalukuyang langit at lupa na tinitira natin, na ito nga ang magiging dating langit at dating lupa? Ito'y aalisin na at wawakasan na, at ito'y pinatutuhanan sa Hebreo 12, talatang 27.
At itong salita minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na nayanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi nayanig. Di ba't itong mundo na ating tinitirhan na langit at lupa ay katotohanan ng marami ng beses na nayanig at nalindol? Kaya ito'y maalis at wawakasan. At ang papalit dito ay ang bagong langit at bagong lupa na kailanman ay hindi na mayayanig dahil ito'y tinatahanan ng katwiran. Doon nanduloon yung bagong Jerusalem sa loob ng bagong langit at bagong lupa. At katotohanan ang banal na kasulatan ay may patutuo na itong langit at lupa na tinitira natin na siyang magiging dating langit ay talagang mapapalam. At ito'y pinapayag sa Apokalipsis 21, talatang 1. At dito'y sinasabi ang ganito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napalam, at ang dagat ay wala na. So napakaliwanag po sa talatang ito na sinasabi ng banal na kasulatan na ang langit at lupang ito na tinitira natin ay talagang magwawakas. Kaya nga pagkatapos wakasan ng Diyos ang mga taong masasama, ay susunod din niya kaagad na wakasan itong mundong ito na ating tinitirahan. Dahil gusto niya ito hindi na maalala pa o mapa sa isip man. At ito'y mababasa natin sa Isaias 65, talatang 17. At ito rin ay pinatutunayan sa aklat ng 2 Pedro 3, talatang 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ngayon ang tanong, kailan isasagawa ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pag-rapture? Ito'y sa araw ng kanyang pagbabalik, sa sandaling ang kanyang mga hirang ay dumaranas na ng malaking kapighatian. At ang paghihirap ng kanyang mga hirang ay paiikliin niya. Kaya nangangahulugan na ang Great Tribulation ay hindi hahantong doon sa pinaka-climax. Basahin natin ang patunay sa Mateo 24, talatang 21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. So maliwanag po sa binasa natin na paiklin po ng Panginoong Hesukristo ang paghihirap ng kanyang mga hirang. Paiiksi niya ang mga araw na iyon. At sa talatang 30, dito'y sinasabi ang ganito. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ngayon, sino-sino itong mga taong ito na aagawin Panginoong Hesukristo sa alapap? Una
ang mga taong namatay sa kanya. Ibig sabihin, ito yung mga taong patay sa laman. Pangalawa, ang mga taong matutuwid na buhay, hindi kasama ang mga taong masasama. Babalikan niya ang masasama para puksain. Tatlo, ang mga taong patay sa laman na mga makasalanan. Kaya nga, mabuti o masama na mga patay na mga taong nasa libingan ay bubuhayin niya. At ang lahat ng mga ito'y aagawin niya sa alapaap. Basahin natin ang mga patunay. Una nating basahin ang Tesalonica 4, talatang 16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na manguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na titira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ngayon, anong patunay natin na yung mga taong masasamang patay na nasa libingan ay bubuhayin din at kasama ring aagawin niya sa alapap? Basahin natin ang 1 Tesalonica 4, talatang 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Di ba't yung sa talatang 16 na lingkod ni Kristo na namatay sa kanya ay natulog din sa libingan? Tulad din sila ng masasamang tulog din sa libingan. Masasamang patay at mabubuting patay ay isinama niya sa mga buhay na aagawin niya sa alapaap sa huling araw. At ang isa pang patunay na bubuhayin ng Panginoong Diyos na si Jesucristo ang mga taong masasama at mabubuti sa libingan ay ang nakasad sa 1:5 talatang 28 hanggang 29. Ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Maliwanag na sinasabi rito ng ang lahat ng nangasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At sa talatang 29 ay sinasabi ang ganito, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na manguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na manguli sa paghatol. Ngayon, ano ba ang narinig nila? Ang narinig nila ay ang sigaw ng Panginoon na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel. Yun po ang narinig nila sa 1 Tesalonica 4 talatang 16. At nakita rin siya ng mga taong pumatay sa kanya, na nagsiulo sa kanya nung panahong siya'y nabubuhay pa sa mundong ito. At ang patunay ay ang Apokalipsis 1 talatang 7. Dito'y sinasabi ang ganito, narito, siya'y pumapalitong nasa sa mga alapap, at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ngayon, pagka-rapture ng Panginoong Hesukristo sa isang kisap mata, sa isang iglap, saan po mapupunta lahat ng kanyang na-rapture? Unahin po natin ang mga ni-rapture niyang mga buhay na tao. Sila ay diretso na hong nakapasok sa luklukan ng kordero. At ang korderong yan ay walang iba kundi ang Kristo, ang anak ng Diyos, Ama. Napakaswerte ng mga taong ito na naligtas sa malaking kapigatian na hindi nakatikim ng kamatayan dahil hindi na sila hatulan. Sila ay diretso ng maghaharing kasama ni Kristo na kordero
sa kanyang luklukan. Dahil sila yung nakita ni Juan sa Apokalipsis 7, talatang 9, na di mabilang ng sinuman, na nakatayo sa luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadalamtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. At sa Apokalipsis 7, talatang 14, ay sinasabi rito na sila ay galing sa malaking kapigatian, mga taong buhay na nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. At sa Apokalipsis 7, talatang 15, dito ipinapahayag na sila ay diretso nang naglingkod araw at gabi sa templo ng luklukan ng Diyos. Ngayon, saan napunta yung mga patay na masasama at mabubuti? Nakita sila ni Juan sa Apokalipsis 20, talatang 12, na sinasabi niya, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At yung mga patay na masasama na natulan at hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay diretsong ibinulid sa dagat-dagatang apoy. At ito ipinapayag sa Apokalipsis 20, talatang 15. Maraming naniniwala na si Kristo ay babalik pagkatapos ng 1,000 taon. Ngunit ito ay taliwas sa ipinapaunawa ng banal na kasulatan. Sapagkat pagkatapos isagawa ng Panginoong Hesukristo ang pag-rapture, ay babalik siya kaagad para tapusin na lahat ng masasama at para isagawa na rin ang pagpugnaw dito sa langit at lupa na tinitirahan natin. Dahil itong langit at lupang tinitirahan natin ay itinaan na sa araw ng paghukom at ng paglipol na sa mga taong masasama. Susabay ho, pupugnawin ito, susunugin sa apoy kasama ho ng mga taong masasama sa huling araw. At ito nga yung binasa natin kanina sa 2 Pedro 3, talatang 7. Ngayon, sundan po natin ang mga talata sa Biblia na binabanggit nila kung kailan si Kristo ay babalik. At talaga namang may katotohanan na ang Panginoong Diyos na si Kristo ay babalik, ngunit hindi sa pagkatapos ng 1,000 taon, kundi pagkatapos ng kanyang pag-rapture. Basahin po natin ang Zacarias 14, talatang 1 hanggang 3. Dito'y binabanggit ang ganito, narito, ang araw ng Panginoon ay dumarating, na ang iyong samsam ay babahaginin sa gitna mo, sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay ay luluban, at ang mga babae ay dadahasain, at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag, at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Itong Zacarias 14, talatang 1 hanggang 2 ay matagal na hong naganap to. Matagal na hong lumipas at nangyari. Ito ay naganap sa panahon pa ng mga hari sa Jerusalem. Na kung babasahin natin ang pangalawang mga hari 24, talatang 8 hanggang 15, ay mauunawa natin na ito ang katuparan nitong Zacarias 14, talatang 1 hanggang 2. Ngayon basahin natin ang Zacarias 14, talatang 3. Sa talatang 3 ay sinasabi ang ganito, kung magkagayoy lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka. Kung lalaliman pa natin ng pangunawa, ay mauunawa natin na hindi parehong-pareho ang kanyang pagbabalik. O nga't siya'y makipagdigma, pero ganun pa rin,
hindi pa rin siya aapak sa lupa. Dahil nga sa salitang gaya, hindi natin masisigurong siya ang pagbabalik niya. Balikan natin, paano ba sinagawa ng Panginoong Hesukristo ang pag-rapture? Di ba sa alapap lang, sa isang iglap, sa isang kisap mata, ay aagawin niya ang mga hirang niya, mga buhay at mga patay na matutuwid sa alapap lang. At sa pagbabalik niya ay hindi pa rin siya tumungtong sa lupa. Ganun pa rin, nasa alapap pa rin siya. At pagka binasa natin ang kanilang patunay sa Apokalipsis 20, talatang 7 hanggang 10, ay wala pong mababanggit dito na si Kristo ay umapak sa bundok ng Olibo. Totoo ngang siya ay nagbalik kaagad, pero hindi siya umapak. Ganun pa rin, sa alapa pa rin siya. At sa talatang 10, ay pasisinungalingan nito ang kanilang paniniwala na si Kristo ay magbabalik pagkatapos ng 1,000 taon pa. Itong Apokalipsis 20, talatang 10, ay mangyayari sa paghuhukom sa huling araw. At dito na nga naganap na ibinulid sa dagat-dagatang apoy si Diablo, si Satanas, kasama yung mga bulaang propeta at hayop. Napakaliwanag namang unawain na ang mauuna ay ang paghuhukom sa huling araw. Pagkatapos ng paghuhukom sa huling araw, saka pa lamang mag-1,000 taon na paghahari si Kristo sa bagong langit at bagong lupa, kasama ng lahat ng mga taong magkakamit ng buhay na walang hanggan. Si Diablo na Satanas ay matagal nang nakalibing sa kaila-ilaliman ng lupa. Panahon pa ng Diyos Ama, panahon pa ng lumang tipan ay nakalibing na siya. At kung babasahin nyo ang Isaias 14, talatang 11 at talatang 19, ay lubusan yung maunawaan na siya ay nakalibing na ho noon pa ho. Kaya yung nakita ni Juan sa Apokalipsis 20, talatang 1 hanggang 3, ay lipas na ho ito, nakaraan na. Dito'y inilalarawan kung paano siya inilibing. Siya ay itinanikala at ginapos ng 1,000 taon at tinatakan para hindi na nga makapangdaya. Bagamat siya ay nakatanikala, ay nagawa niyang makatakas ang kanyang espiritu. Kaya niya nagawang makapandaya sa mga bansa. Dahil si Satanas ang pinakamakapangyarihang masamang espiritong nasa sa hangin na dumadaya at lalong nagpapasama sa mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. At ito'y nasasaad sa Epeso 2, talatang 2. Sa katotohanan, ang nakita ni Juan sa Apokalipsis na pahayag ng Diyos ay hindi lang ang darating, kundi meron hong mga nakaraan na umulit at darating. Katulad nitong ina ng patutot, ang dakilang Babylonia. Kung paanong naging siya at wala na at darating. At ito'y pinapayag sa Apokalipsis 17, talatang 8, sa huling pangungusap ng talata. Itong ina ng patutot na to ay hindi literal na hayop na tao, kundi ito'y simboliko ng dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa at ngayon magbabalik sa huling araw. At ito'y ipinahayag sa Apokalipsis 17, talatang 18. Kung paanong itong inang patutot na to ay hahatulan ng Diyos sa huling araw, at ito mababasa natin sa Apokalipsis 18, talatang 8, ay ganoon din si Satanas, hahatulan din, hukuman din sa huling araw. Dahil si Satanas ang pinakapinuno ng mga anghel na nagkasala sa Diyos, dahil gusto niyang taasan o higitan ang Diyos. Ngunit siya ay hindi nagtagumpay sa kanyang pagrebelde sa Diyos. Siya ay ginapi. At ito'y ipinapahayag sa Isaias 14, talatang 11 hanggang 15. Kaya si Satanas ay kasama sa
ipinapayag sa Judas 1 talatang 6. Hindi po siya exempted dito. Dito'y sinasabi ang ganito. At ang mga anghel na hindi nangag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghukom sa dakilang araw. At ang katuparan ng paghukom ng Diyos kay Satanas sa huling araw ay ang Apokalipsis 20 talatang 10. Ito nga yung binasa na natin kanina, na pahihirapan siya magpakailanman, araw at gabi. Ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang dagat-dagatang apoy, dahil walang kapangyarihan si Satanas na yung kanyang espiritu ay humiwalay pa sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga sa paghahari ni Kristo at ng kanyang mga hirang sa 1,000 taon ay wala nang magagawang kasamaan si Satanas, sapagkat magpakailan-kailanman na siya kung saan siya nandun sa dagat-dagatang apoy. At ang paghaharian ni Kristo kasama ng kanyang hirang ay hindi itong langit at lupang to, dahil itong langit at lupang to na tinitirahan natin ay mapupugnaw, mapaparam, ito'y wawakasan. At kung mapapanood nyo yung previous video ko na ang pamagat ay mga taong buhay na maliligtas sa huling araw, ay maunawaan nyo na itong mundong ito ay talagang magwawakas. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo ay wala nang babalikan pagkatapos niya maghari ng 1,000 taon. Dahil kung anong naging kapalaran ni Satanas sa paghuhukom sa huling araw na siya ay nilagay sa dagat-dagatang apoy, ay ganon din lahat ng mga taong masasamang patay at masasamang buhay. Sa dagat-dagatang apoy din sila inilagay at hinihagis. Ang mga patunay ay ipinahayag sa Apokalipsis 20 talatang 15 at Apokalipsis 21 talatang 8. Muli, marami pong salamat sa lahat ng tumangkilik. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imahe ng mga pinatutungkulan. God bless us to all.